Hello, good morning mga kadiskarte. May panibago tayong project. So ito mga kadiskarte, may papalitan tayong rito. Magpapalitan interior ng Mio S40. Yan. Gusto ko lang sana ipakita sa inyo. Hindi ko na sana to gagawa ng content, kaso nga lang dahil sa marami ako nakikita na hirap dito sa pagtatanggal nitong pinaka swing arm niya, kasi hindi mo mapapalitan to kung hindi mo tatanggalin yung tambutso tsaka yung swing arm. Gusto ko lang ipakita mga diskarte na kung paano yung pinakamadaling pagtatanggal nito, pagbabaklas nitong swing arm, kasi marami ako nakikita na pahirapan. Preno, pinipigilan yung gulong habang pinapaluwagan yung nut niya. Marami ako nakikitang ganon. So ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano yung pinakamadali na hindi ka talaga mahirapan sa pagtatanggal. So yan, sana panoorin nyo mga diskarte. Simulan natin ng kalasan. Tanggalin mo natin itong 314. Yan, tanggal natin yung tambutso. Itong nut na to, dito sila nahihirapan. Hindi ko alam kung bakit, pero diyan sila nahihirapan. Maraming nakikitang ganun. Ako mismo na nangyari sa akin yan nung naanoan ako sa daan. So ipapakita ko yung pinakamadali. Kasi sila pinipigilan tong gulong, hinahawakan, tapos yung preno, minsan binababa nila tong gulong, sinasakayan yung upuan para mapigilan. Pero minsan nga may customer dumating dito, tulak-tulak na yung motor niya. Pareho rin kaso, may dala pa nga silang tools tulad din ng gamit ko. Kaso ang gusto nila, sinalang daw gagawa. Pero hindi nila kaya, matigas daw, kaya dinalan sa akin dito. Sabi ko naman, ganito lang dapat gawin nyo para madali. Kung bago yung motor at ayaw magasgasan, ito gagamit tayo ng pangkalso natin. Yan. Ikakalso natin dito. Pero kung bago yung motor at ayaw magasgasan, lagyan nyo ng sapin. Sapinan nyo. Oh. Tingnan nyo kung gaano kadali tanggalin to. Bakit sila hirap na hirap? O yan, ganyan lang. Yun, tanggal na. Maluwag na. O, see? Isang sipa lang, tanggal na. Kaya nagtawanan na yung mga customer ko. Ganun lang pala, sabi nila. Diba, walang kahirap-hirap. So, tatanggalin na naman sa dalang 12 para maalis natin yung swing arm. Hindi ko na sana talaga gagawa ng content to. Dahil napaka-simple lang naman, napaka-common. Kaso para doon sa hindi mga nakakaalam, para sa kanila itong video na to. Payo, tips lang mga diskarte. Sa pagbili nyo ng interior ng gulong nyo. Halimbawa yung gulong nyo 2.75 yung size nya. Halimbawa tulad nito 2.75 tong gulong nya. Tapos 2.75 by 14. Pag bibili kayo ng interior nito, huwag nyo bibilin yung kapareho ng size ng goma nyo, yung exterior nyo. Ang bili nyo yung mas maliit na size. Halimbawa 2.75, bumili kayo ng 2.50 by 14. 2.75 by 14, yung goma, yung interior, 2.50 by 14 ang bilhin nyo. Kasi, mas maganda talaga, mas maliit yung interior para pagka linagyan nyo siya ng hangin, magiging ano siya doon sa loob. Maganda yung bilog niya. Wala siya yung parang ano, yung nakatupi. Walang mangyaring gano'n. Maganda yung bilog niya. Lumambot man ang bahagya yung gulong at magamit nyo, hindi nyo nakikita na lumambot na pala, hindi nyo napapansin na lumambot na pala. Hindi pa rin maiipit yung interior nyo kasi maganda yung ano niya, yung pwesto nyo sa loob ng goma. Pero kung magkasilaki yung exterior at interior at lumambot yung gulong nyo, hindi na malayan na lumambot na pala, tapos ginamit nyo, pinatakbo nyo, mas malaki yung posibilidad na maipit ang ganang interior. So kaya yun ang papayo ko sa inyo.
Pagka halimbawa 275 yung exterior, ang bilhin yung interior 2.50. Yun, para iwas ipit. Halimbawa kahit malambot na yung goma nyo, medyo malambot na yung goma nyo, basta wag lang totally flat. Tapos ginamit nyo, hindi nyo naman flat na malambot. Hindi pa rin siya basta-basta may ipit. Kumpara doon sa magkapareho ng size. Tignan niyo mga diskarte, nangyari sa interior pagka malaki yung interior. Ayan o. O, di ba? Yupi-yupi, nakatupi siya, tiklop. O, hindi mo naman masasabing na running flat. Dahil andyan naman yung interior, buo pa, bilog. O, hindi naman na ano. Pero ito, grabe yung pagkakatupi nyo. Sana mapansin nyo. Ayan o. Oh. Yan. Ganyan kadalasan pagka malaki yung interior. Konting lambot lang yan tapos nagamit, automatic tignan malaking posibilidad na may ipit. Pag natanggal nyo yung interior, kapain nyo rin yung loob. Tignan nyo kung may mga nakatanim na maaring makabutas do sa bagong interior natin. Pero dahil wala, good. Na flat siguro yung interior na yan dahil yung tulad nga ng sabi ko, naipit yan. Malambot na nagamit nila, tapos nadaan sa lubak, na taong may kaangkas pa siya. Para iwas ipit talaga mga diskarte, kailangan mas maliit yung size ng interior kaysa sa exterior. Well, okay lang pindot Yung para ka sa mga motor. Kanahin sa ding aray dati, kabil mo. Kita may taray na. Nung napigsala ka, napigpig sa manayin. Wala. Pintas man yung motor na niya. Saray dayay. So yan, okay na mga diskarte. Tapos na.